Magandang umaga po. Magandang umaga po. Bureau of Internal Revenue. Inuulit namin na napakalaki ang problema ng illegal tobacco sa Pilipinas. Taon-taon ang sa year 2025 ang nawala sa buwis sa gobyerno para sa healthcare ng tatakbo ng DOH ay umabot na ng 30 billion pesos. Ito ay dahil sa mga factory na nakikita natin ngayon. Ito pong umpisa ng December ay nagtayo kami ng joint task force kasama po lahat. Ito mga ahensya na dito para maipigil po ito. Mula customs, kung anong papasok doon, siyempre ang BIR, ang DA, lahat kami nagsama-sama para magtulong-tulungan para matigil to. Ito po ang tinatawag ni Pangulo na whole of nation approach. Ito po ang mga facts of the case. Dito po sa San Fernando, Pampanga, nag-operate po to nung September 20 hanggang September 2023 na meat processing plant. Ayun ang permit niya. Pero tumigil po siya noong 2023 at wala na po siyang permit. Ang all indications show na nag-umpisa siya ng operations itong 2026, itong January. At noong January 2029, nung nakuha namin yung unang factory sa Mexico, Pampanga, tumigil na ang operations dito. Sabay-sabay yan. Dalawang Mexico, Pampanga, isang San Fernando, Pampanga, at isang San Simon, Pampanga. So, 4 na factory ang sabay-sabay tumigil noong January 29. Noong una magpigil yon ay tumigil na lahat. So, tingin namin merong sindikato na nagpapatakbo ng lahat na to. Inuulit ko, hindi pa kami sigurado kung sino sila, tinutukoy pa namin. Pero kung nakikita nyo, masyadong coincidence naman na sabay-sabay siyang tumitigil. Ang mga produkto po rito ay wala po sa National Tobacco Administration Registration List. Ibig sabihin, illegal yung tobacco niya. Yung mga makina niya ay wala ring permit galing sa NPA at yung mga brands niya ay wala rin po. Ibig sabihin, 100% illegal ang ginagawa dito. Mamaya, papakita